Pagbalik ni Siho sa pangunahing gusali ng pangkalakalan ng Yunhe, sa marangyang bulwagan ng Yunwoo Pavilion, hinarap niya ang kanyang ama, si Yoon Hil-sang. Tahimik ngunit mabigat ang tinig ng ama ng usisay nito ang tungkol sa lihim na lagusan na nagdurugtong sa gusali patungo sa Lotus House of Courtesan, pati na rin ang sagisag ng Dowoon Trading Group na natagpuan doon. Sa isang malamig na mungkahi, iminungkahi ng pinuno ng panloob na gawain na ipagbili na lamang ang Lotus House kung patuloy itong nagdudulot ng kaguluhan. Subalit kaagad at mariin itong tinutulan ni Siho, na nagdulot ng pagtataka sa lahat sa kanyang biglang pagtutol. Sa mapanatag ngunit tiyak na tinig, ipinaliwanag ni Siho na ang Lotus House of Courtesan ay kabilang sa 5 pinakamalalaking bahay-aliwan sa buong lalawigan ng Hubei, at Pal-Aegean itong dinarayo ng mga maharlika at mayayamang mangangalakal. Sa mga pinto nitong bukas para sa mataas na lipunan, bumubukas din ang daan para sa malalaking ugnayan at mahalagang alyansa. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng mga ugnayang ito, makakakalap sila ng napakahalagang impormasyon, at maipapakita rin nila ang mga kalakal ng pangkalakalan ng Yunhe sa pinakamatataas na pamilihan. Kumpiyansa niyang idinugtong na kung mananatili bilang pinuno si Chief Manager So Chang, hindi na mangangailangan ng labis na pagsisikap sa pamamahala, at sa halip ay magbubunga pa ito ng matinding pakinabang sa paglipas ng panahon. Sumang-ayon si Yoon Hil-sang, at sa malamig ngunit may bigat na tinig ay winika na sa kanyang palagay, batay sa talaan ng pananalapi, si So Chang ay tunay ngang pambihira. Sa isang tabi, tahimik na ngumiti ng may lihim na pagnanasa si Yusuak. Iniisip sa sarili na labis siyang humanga sa kakayahan ni So Chang na nais niya itong mapasailalim kaagad sa kanyang pamamahala. Sa di maipaliwanag na dahilan, biglang nakaramdam si So Chang ng malamig na kilabot na gumapang mula batok hanggang gulugod. Mabagal na tumingin si Siho sa kanya, may malamig na ngiting nagdulot ng pangamba sa kanyang dibdib. Pagkaraan, sinabi ng ama kay Siho na pagkakalooban niya ito ng ilang araw na bakasyon bilang gantimpala sa mahusay nitong pamamahala sa nagdaang pangyayari. Ipinaliwanag pa niya na batid niyang labis nang napagod ang anak sa insidente sa sangay ng pananalapi, at nararapat lamang itong magpahinga. Ngunit unti-unting namuo sa mukha ni Yusuak ang galit at pagkamuhi. Sa ilalim ng kanyang hininga, paulit-ulit niyang inuusaw sa sarili ang pagtanggi, mariing itinatakwil ang ideya na si Siho ay magpapahinga. Sa huli, mariin at may halong pagbabanta, sinabi niya kay Siho na ang kanyang ama na mismo ang bahala kay Yusuak, at pinakiusapan itong huwag nang mag-alala. Nang magtama ang kanilang paningin, binalot si Siho ng matinding hilakbot. At nang hawakan ni Hil-sang si Yusuak, pilit siyang nagpumiglas upang makatakas mula sa malamig na kamay na tila bakal. Makalipas ang ilang saglit, nagbiro si Yong-em, ang tapat na tanod, na worry may kaluluwang naglalagi sa pavilion ng Yunwol. Ang biro'y nagpatawa kay Siho, subalit kasabay ng kanyang halakhak ay ang bahagyang panginginig na tila sinabayan ng malamig na simoy. Sa gitna nito, muling bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari sa kanyang nakaraang buhay. Nabatid niya kung bakit buo ang suporta ng mga maharlika ng Hubei sa alyansang MERM at sa pangkat ng puting kalangitan, dahil sa mga sekretong pagpupulong na isinasagawa sa ilalim ng lupa, sa lagusan ng bahay ng Lotus ng mga Court Adana. Ngayon, sa kaalaman niyang ang lugar na iyon ay pag-aari na ng kanyang pangkat, pangkalakalan, ngumiti siya ng may kumpiyansa,
naisahan niya ang alyansang Murem. Ngunit si Yong M, na nakamasid sa kanya, ay napakunot noo. Tila nag-aalala ito na baka nasaron siya ng bait matapos makakita ng multo, lalo na't kakaiba ang ngiting gumuhit sa kanyang mukha. Sa puso ni Siho, may bahid ng panghihinayang. Kung sana'y nahuli niya ang kamaskara, marahil ay may nalaman pa siyang mahahalagang lihim. Agad niyang ipinakiusap kay Yong M na itago sa kanyang ama ang mga nangyari sa pakpak ng gusali, upang hindi na ito mabahala pa. Ngunit sa halip na magpahinga, sinimulan niyang pag-isipan ng seryoso ang nakamaskara, ang may kasanayang pantapat kay Bekbok, at napagtanto niyang kung muling haharapin niya ang alyansang Murem, tiyak na mas mabibigat pang kalaban ang kanyang makakatagpo. Bigla niyang napagpasyahan na kailangan niyang makita ang kanyang guro mula sa nakaraang buhay, at pakiramdam niya'y ngayon na ang tamang oras. Ngunit kasabay nito'y sumilay ang kirot at dalamhati sa kanyang puso. Naalala niya ang sinabi ng kanyang guro noon, kung sana'y nakarating siya ng mas maaga sa kanilang pagroronda, maiiwasan sana ang pagkamatay ng kanyang anak, 2 oras bago pa siya dumating. Ang alaala'y tumusok sa kanyang dibdib tulad ng patalim. Sa biglang bagzo ng damdamin, tinanong niya si Yong M kung anong petsa na ngayon. Nabigla at nalito si Yong M sa tanong, ngunit nang marinig ni Siho ang sagot, namutawi sa kanya ang pagkabigla at matinding galit, sapagkat ngayon mismo ang araw ng trahedyang iyon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang tumakbo patungong gubat kasama si Yong M at isang manggagamot, umaasang hindi pa huli ang lahat upang mailigtas ang batang lalaki. Pinakiusapan niya si Yong M na bantayan ang manggagamot at sumunod na lamang, samantalang siya'y mauuna sa pinangyarihan. Tahimik na sumang-ayon si Yong M. Samantala, malinaw sa isip ni Siho ang tagpo, sa mismong mga oras na ito, naglalaro ang panganay na anak kasama ang bunsong kapatid sa masukal na kagubatang kawayan, walang kamalay-malay sa unos na sasapit. Mabilis at marahas ang mga yapak ni Siho, pinapawi ng hangin ang kanyang kaba ngunit lalo ring pinapabilis ng takot ang kanyang paghinga. Sa kanyang isipan, malinaw ang imahe ng panganay na anak na nakabitin ang kapalaran. Naghanap siya sa bawat sulok ng kagubatan, pinipigilan ang panginginig ng katawan sa takot sa karumal-dumal na sinapit ng isa sa mga magkapatid. At sa kabilang dako ng kawayan, nakahandusay na ang panganay, sugatan at duguan, habang ang bunsong kapatid ay pilit pinipigil ang patuloy na pag-agos ng dugo sa gitna ng matinding taranta. Paulit-ulit siyang humihingi ng tulong, umaasang may makaririnig sa kanyang daing. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Siho sa pinangyarihan, agad narinig ang nagmamakaawang sigaw ng saklolo. Ang bunso'y umiiyak ng mapait, paulit-ulit na humihingi ng tawad sa nakatatanda. Sinisisi ang sarili sapagkat siya ang nag-anyaya na maglaro sila sa gubat. Lumapit si Siho, marahang idinampi ang kamay sa ulo ng bata, at sa tinig na banayad ay sinabi niyang wala itong kasalanan. Ngumiti siya ng may init at idinagdag na kung hindi dahil sa sigaw nito ng tulong, hindi sana siya nakarating sa oras upang iligtas sila. Naluso ang pangamba sa puso ng nakababatang kapatid, humagulgol siya ng may ginhawa habang pinupuri siya ni Siho sa tapang at tibay ng loob na ipinakita. Makalipas ang ilang saglit, dumating si Yong M, kasama ang manggagamot, at agad sinimulan ang pag-aasikaso sa sugatang panganay. Nanatili si Siho upang aliwin at payapain ang bunsong kapatid,
paulit-ulit na sinisiguro dito na magiging maayos ang lahat. Sa kanyang dibdib ay sumibol ang tunay na ginhawa, ngayong nasadyep niya ang panganay na anak ng kanyang guro, naramdaman niya ang kasiyahang noon lamang niya naranasan. Lumipat ang tagpo sa pakpak medikal ng kalakalan ng Yunhe. Mahigpit ang pagkakatingin ni Siho sa sugatang binata, pinagmamasdan ang lalim ng pinsalang dulot ng kawayan. Batid niya na kung nahuli pa siya ng kaunti, tiyak ay ikamamatay ito. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag at sa kanyang puso'y umaasang sa pagkakataong ito. Mas madalas na sanang makikita ang ngiti ng kanyang guro, lalo na't nailigtas niya ang anak nito. Naisip niya rin ang walang kapantay na sakit ng mga magulang kapag nawalan ng anak, isang hapding hindi niya kayang lubos na maarok. Doon niya pinagtibay ang pasya na babaguhin niya ang hinaharap, hakbang-hakbang, at nasabi sa sarili na ngayon na nga ang tamang oras para dumating ang kanyang guro. At gaya ng kanyang inasahan, dumating ang guro, halos sumabog ang tinig sa pag-aalala habang tinatawag ang pangalan ng anak, Hangjin. Napansin ni Siho na kagagaling lamang nito mula sa isang misyon ng pagbabantay. Magalang siyang nagpakilala, ipinaliwanag na siya'y mula sa kalakalan ng Yunhe at nagkataong natagpuan ang anak nito sa gubat ng kawayan at nailigtas. Taos puso ang pasasalamat ng guro, sinabing magiging matinding trahedya ang naganap kung hindi dahil sa kanya. Ngunit mapagpakumbabang tugon ni Siho na sadyang sinuwerte lamang siyang nasa tamang lugar sa tamang oras. Idinagdag pa niya na sa katotohanan, ang bunsong kapatid ang siyang unang nagligtas sa kanyang kuya sa pamamagitan ng pagpigil sa pagdurugo bago pa siya dumating. Lumapit ang guro sa kanyang panganay, marahang idinampi ang kamay sa noo nito, at sinigurong ligtas ang kalagayan. Lubos na humanga ang guro sa kabab ang loob at paggalang ni Siho, at sinabing hindi niya alam kung paano mababayaran ang gayong kabutihan. Napahiya si Siho sa reaksyong iyon at sa kanyang isip ay naisip na hindi niya inaasahang ganito pala kasensitibo at kabab ang loob ang taong kilala niya sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit bigla, napansin ng guro ang isang bagay sa kamay ni Siho na agad umagaw ng kanyang pansin. Makalipas ang ilang saglit, mahigpit niyang tinanong si Siho kung maaari silang mag-usap ng pribado. May kaba sa dibdib ni Siho, iniisip kung may mabigat na bagay na mangyayari. Ngunit seryosong sinabi ng guro na hindi ito ang tamang oras at lugar. Sa huli, diretsahan nitong sinabi na ito'y may kinalaman sa kakaibang kalikasan ng katawan ni Siho, isang rebelasyong lubos na ikinagulat at ikinataranta ni Siho.